Hello, brilliant people. This is Jared Bergoza, and welcome to Jared Talks. In tonight's conversation, I just want to share this idea to all of you kasi tinanong sa akin ito ng aking mga viewers before, pero hindi ko pa ito nabigyan ng kasagutan talaga. Lagi kasi lang tinatanong sa akin, curious sila kung may pangarap ba daw akong pumunta ng America in the future after ng aking journey here in Taiwan. Meron ba daw akong goal na pumunta ng United States at saka doon din magturo. Alam niyo mga my dear, yung American dream kasi for Filipino people, napaka-common ito. Kasi of course, we were colonized by the Americans before. So lahat ng konsepto about US, nandito sa atin yan. Tinatawag natin yung mental conditioning. Na kung saan, nag-desire talaga tayo na makita ang United States of America. That's very normal for Filipino people. So, isa ako doon sa mga nangarap talaga na makapunta ng United States of America. Marami akong tinanong before kung paano makapasok. Pero noon kasi, yung in demand lamang sa United States ay yun lang mga nagtuturo ng science, yung math, or related to technology or whatever. Hindi masyadong pabor ang kapalaran before sa mga social science, ganyan. Kasi parang carry naman yan ng mga teachers doon sa United States. So, gayon pa man, meron pa rin akong desire na makapunta ng United States of America. Kahit na ang dami kong napapanood sa YouTube before na negative na mga experiences nila about teaching in the US, hindi pa rin nawala yung pangarap ko na makapunta ng United States of America. Kaya lang kasi, may mga bagay mga my dear na ibibigay sa atin ang Panginoon na parang eto ay gigising sa atin ba na parang, oh, enough na ito. Nangarap ka na magkaroon ng ganito. Eto, bibigyan kita. Hindi ito America, pero same lang yung pwede mong ma-experience. Parang ganun. So, before ako naka-discover ng Taiwan, before ako nabigyan ng opportunity dito sa Taiwan, it's also my dream to be a teacher in the United States of America. Don't get me wrong. Everybody is dreaming to work there. Even dito sa Taiwan, yung mga Taiwanese people, they love America so much. Right? How much more ang mga Filipino people na ang ating second language ay English. So it's easy for us to communicate to people, like kung may nagsasalita, nakakaintindi tayo, as in 100% naiintindihan natin yung conversation, whatever activities, programs. So masaya talaga. Tapos merong, for example, sa isang bahay kayo, puro kayo mga Filipino, in one school, maraming Pinoy. So medyo ang setup doon, masaya talaga when we talk about United States of America. Pero, sa estado ko ngayon, I have to say, although we have to admit na no one can tell the future. Walang pwedeng makapredict sa future what will happen. I'm not closing my doors, pero kung ako yung magdesisyon, wala na po akong pangarap. Hindi na po ako nangarap na makapunta. Ang dami po nag-invite sa akin ng mga friends ko, kakilala ko before sa DepEd na ngayon nasa American din nagtuturo. Lagi nila akong mini-message na may bukas, may opportunity, hiring ngayon na inline doon sa major ko, ganun. Pero, hindi pa ako makapag-decide. Pero actually, sa kaloob-looban ko, no na talaga. Kasi nung buhay pa yung mother ko, I also talk to her about this one. Yung goal ko na sana makalipat in the future. Pero si mama kasi hindi niya ako pinayagan eh. And alam ko kasi yung mangyayari kapag yung mama ko hindi pumayag. Meron talagang difficulty na may encounter along the way. I'm not saying na posibleng mangyari. I mean, talagang mangyayari. But diba, posible siyang mangyari. So, kaya sabi ko, ngayon wala ng mama ko, I cannot ask her anymore. So, buo na yung decision ko na hindi na po ako pupunta ng United States of America para magturo. Kasi para sa akin, kapag isa na kayong OFW, nakapag-try na kayong mag-work sa isang country, for example, same lang kasi ang setup niyan eh. Sa ating konsepto, malaki if i-convert natin into peso yung salary. Of course, kasi converted siya into our currency in the Philippines. Pero, kapag gagamitin mo ang pera sa mismong bansa kung saan ka nagtatrabaho, ganun pa rin ang difficulty niyan. Kailangan mo pa rin higpitan yung kapit mo sa pera mo or else uuwi kang luhaan. Wala kang savings, wala kang pera, halos hindi ka, parang bumalik ka pa rin sa dati mong sitwasyon. Ganun kasi yan. So, same lang talaga yung setup.
So, para sa akin, since ang country na Taiwan ay nabibigay talaga yung kailangan ko, yung pangarap ko, yung goal ko, kaya ako nag-sacrifice na magpunta ng ibang country na ibigay na ng Taiwan sa akin. So, para sa akin, enough na ito. Ang Taiwan kasi is very close to the Philippines. Anytime, you can go back to your country. Kapag may mga emergency, for example, pwede kang makalipad agad-agad sa country mo. Lalo na yung oras natin dito. Taiwan and the Philippines kasi same lang yung time, walang difference kahit isang minuto. So, ibig sabihin nun, kapag may mga pangarap kang, for example, gusto mo mag-aral, okay, sa Pilipinas, online, magagawa mo talaga yan dito sa Taiwan kasi same lang yung oras natin, yung araw natin. Napakalapit natin sa isa't isa. So, yun din ang tinitingnan kong mga possibilities na, kaya nga no, baka hindi na siguro ako mangangarap. Yung mga kasama ko ditong mga Americans, tinatanong ko kasi yan sila. One time nag-usap kami about that. Kung bakit sila nandito, na ang ganda ng America, everybody is dreaming to go there, pero sila dito, sila nagturo, ganon. Hindi ko na maisa-isa yung mga sagot nila, pero bottom line, kung i-generalize ko yung sagot nila, love nila ang Taiwan. As in, napamahal sa kanila yung Taiwan. Imagine mga American people ito ha, yung mga tinanong ko. Pero napamahal sila sa Taiwan talaga. And isa nga sa mga kasama ko ditong American din ay sabi niya talaga na gusto niyang tumira dito sa Taiwan forever and ever. So parang sabi ko, wow. Diba? Kung gaano kaganda na yung Amerika sa panaginip nating lahat. Pero siya, nagdesisyon siya na, parang firm siya sa kanyang decision to stay here forever and ever. So, may something talaga ang country na ito na pwedeng ma-offer sa mga foreign people. 'Di ba? Actually, ang dami po na napakagandang bagay dito sa Taiwan. Hindi ko sinasabi ito because I'm here. Maganda talaga sila. Maganda talaga yung country na ito. Very convenient, tahimik. For example, ngayon, it's already 10:35. Kaya nga medyo hinihinaan ko yung boses ko mga my dear pag ganitong oras na ako nag-shooting. Kasi natutulog na rin yung mga tao. Nagpapahinga na sila. And sila kasi napaka-respectful nila sa yun silence ng tao. Alam mo yun? Kasi kapag time na to sleep, talagang tahimik yan sila. Walang nagsisigawan, walang nagkakantahan, walang nagsasalita ng super lakas ng mga kapitbahay. Wala yan dito. Tapos yung safety, perfect siya for me. Na kung saan, at some point, hindi ganun ka-safe doon sa United States of America. I'm not saying negative thing about that country, pero I have to say, sa na-experience ko dito, if I'm going to compare the Philippines, napaka-safe talaga dito sa Taiwan. So far, nagustuhan ko lahat yung kanilang pwedeng mai-offer sa mga foreign teachers. Although, yung isang hindi ko lang carry yung language barrier na sinabi ko na sa inyo before, na kapag may mga programs, may mga meetings, or nag-uusap yung mga teachers, of course, it's hard for you to connect kasi hindi mo talaga naiintindihan yung kanilang conversation. But other than that, yung society nila dito, people around, super perfect para sa akin. So far sa aking personal experience, hindi pa ako ganun talagang na-discriminate while walking sa mga areas dito, sa aking lugar. Never ko pang naranasan. So for me, safe na siya. Masaya na ako kasi aside from, you know, our country, the Philippines, merong Taiwan na parang pangalawang tahanan mo na nirerespeto yung existence mo. And for me, that is already enough. So going back to the question, firm answer ko, God willing, hindi na po ako pupunta ng United States. Kapag natapos na yung journey ko dito, if enough na, tama na para sa akin, nagawa ko na yung dapat kong gawin, then magpo-for good na ako sa Philippines. At doon ko ipagpapatuloy ang aking teaching profession. That will be all for tonight. Bye-bye!